about free consultation sana today sa mga gusto niyo itanong about your preparation for the licensure for the submission of your requirements. Kaso lang na i-post ko pala yung free consultation na yan sa isang group chat. Kaya nagtataka yung iba, bakit mayroong free consultation sa group chat nila? Tapos na sila sa kanilang training. Anyway, it was meant to be yung time kanina 11:30 to 12 sana na pwede kayong mag-make follow through kung may mga naging problema kayo. Pero just the same, i-PM nyo na lang sa akin kasi magpapatuloy tayo sa ating gagawin sa ngayon sa araw na ito. Like what I said, kakaroon tayo ng kaunting demo. Kaya lang po, yeah, I came to realize na mahirap yung gano'n na actual ila-live yung demo. So, I just went through the video that I had in the past and then yun na lang gawin natin, no, para masundan ninyo yung 5 basic strokes kasi I think marami sa atin lalo na yung mga baguhan na nagsasabi na hindi nila masyado gamay yung mga basic ng 5 basic stroke manipulations, kaya tingnan natin na while, pasilip ko na lang sa inyo yung video and then I will just make my commentaries na lang while we go on the YouTube. And like what I said, ito na yung, kung maalaala ninyo, di ba pinag-usapan na natin in the past about the massage stroke rationale, ano yung kanyang mga benefits, and then even the description. So we have already discussed that. So ang gagawin natin ngayon, ito na yung pinaka-actual demo nung diniscuss natin last meeting. So let's take a look at this. So as we said, there are 5 basic strokes, namely the effleurage, petrissage, friction, taputment, and vibration. And if you recall, nabanggit din natin na hinuhuli ng DOH yung part ng vibration instead of taputment because ang logical talaga na arrangement is dapat nakahuli si taputment. Kasi yung taputment na yun, yung tapping na movement is yun yung pampagising natin sa ating mga clients, no? So yun yung time na yun patapos na. But for purposes of the DOH massage licensure examinations, hinuhuli po yung vibration. But in actual massage demo or in actual massage practice, mas maigi talaga na ihuli yung taputment. I think naintindihan naman po natin po yun na talagang yun po yung pinaka-logical arrangement. Pero sa oral practical exam ng DOH tulad sinabi natin, ihuli natin lagi yung vibration. So the first one that we can see here, this is the part ng effleurage. Okay? Ang sabi natin, effleurage is from the French word effleur, which means to glide or slide. Yun ang ibig sabihin po ng effleur. At yun po ang idinugtong at ginawa pong effleurage. Okay? So what you're saying here now is the raking. Okay, actually ito yung sumunod, tatabunan. Ironing, this is the one-handed ironing. Ang ironing, as we have said, pwede siyang palm, pwede siyang knuckle, at pwede din siyang elbow. Yun po ang ating ironing. Okay, so this is one-handed ironing. Ito naman ang tinatawag na heart-shape effleurage. So heart-shape if nabubulol na ako. Effleurage, ito ay two-handed. So dalawang kamay, no? Uh, Normally ang positioning natin dito ay nagmumula tayo doon sa superior part ng ating client, no? Doon sa bandang ulo ng ating client, and we execute the heart shape movement. Yun ang heart shape effleurage. Okay. So the next one is kanina one-handed circular. Tama? So this one naman po two-handed, one hand over another hand, and you perform the circular motion falling under pa rin ito sa ating effleurage, long stroke pa rin po siya pero paikot, no? Paikot yung ating manipulation.
Ayan, ito na yung ating alternate hand. No, this is one variation already. Alternate hand, ibig sabihin nun, salita ng kamay. No? Alternate hand. And ang pin-perform dito ay ang raking. Okay. If you notice, when you perform the raking, yung forward movement, di ba nakaganon siya, nagre-raking siya, no? Nagre-raking siya. Pagdating sa ibabaw, no, pagdating dito sa may shoulder area, dito ng shoulder area ng ating client, ang gagawin ninyo, i-slide ninyo down yung inyong kamay. Okay? Malinaw ba 'yon? Wag niyo i-rake din ng pababa, no? Pagdating sa ibabaw, ito mas malapad tong likod. Pagdating dito sa ibabaw ng ganon, i-slide ninyo back, no, pababa. Ganon yung movement ng kamay. So that's for the raking. Yan naman po ang circular pero alternate. Kanina palm on palm yung alternate na yon. This one is the alternate hand circular. Paikot din po siya. And then from the inferior to the superior. So pag sinabi natin inferior mula sa baba, no, sa paanan, and then pag sinabi natin superior patungo ito sa ulunan, no? So that's the from inferior to superior. Ayan. Ano ang tawag diyan? Ang tawag diyan ay again it falls under the ano the alternate hand na ano natin na variation, and this one is called as the nerve stroke. So ibig sabihin po noon, ano lang po siya, naka ano, kung notice ninyo ang ating towel ay nakabalik uli, na i-drape uli yung patient, and then we slide down our hand, no, pababa. Okay, so that is what we call as the nerve stroke. Okay. Ang sumunod naman, this is the simple clam squeeze. Oh, ba't siya nandito? Oh, may mali. No? Petter cells na po ito, no? Yung simple clam squeeze natin. So there's an error dito sa, I'm sorry, ngayon ko lang napansin. Sa classification natin. So simple one, clam squeeze, dito ay ginagawa yan sa balikat ng ating client. Ayan, oh, nahuli pala yung nahuli yung labeling. Simple clam squeeze under sa Petrisage. And this time, ito yung tinatawag natin na 200. Ito yung kanyang another variation ng Petrisage natin, no? And this is what we call as the praying hand. If you notice, fingers interlaced. Pag sinabing fingers interlaced, no, naka naka-position siya, nagpi-pray yung kamay ng ganon. And then nagkakaroon sa na execution, moving downward, and then once na lift ng ipaitaas yung muscle na yon, then nagaganap yung ating tinatawag na petrissage. Okay. So another example of two-handed petrissage is the ocean waves. Ito yung ocean waves, no? There are times na pwedeng gawin din sa nakatihaya, but normally for our demonstration purposes, nakadapa yung ating patient, and then ang ginagamit natin ay yung finger pads, and then yung heel, no, ng ating kamay. Ganun ginagano po natin, no, yung thinner ng ating kamay. So this is what we call as the ocean waves. Yan. This one is very common. It falls under the alternate hand uli. Yung alternate hand natin na grasp and release alternately. Ito yung sinasabi natin. There are times we call this one as open and closed sea. Sun, some people calls this as sun and moon. The others are they call this one as the parang Pac-Man, no? Kasi nagsasalita niyang kumakain yung ano, yung lifting and squeezing. Okay. So if you notice, no, ang sarap nung ano, no, pag maganda yung pagka-lift ng muscle, no? Yan yung nagbibigay ng utmost relaxation sa ating client, no? So yung lifting and squeezing
using the alternate hand technique, no? Ito yung open and close C na sinasabi. Ito naman ang tinatawag na fooling. Bakit po fooling? Binababa natin yung ating kamay doon sa extremity ng ating client. This time, na makikita natin doon sa lower extremity, no? Habang pinupush natin yon using again the thinner of our palm, pinupush mong pababa and then inaangat mo using your finger pads, inaangat mo yung muscle, no? Palm or thumb pressure separating while moving forward, no? So, yun po ay ang fooling. Question, pwede ba siyang gawin sa upper extremities, no? No, kung makikita natin na sa leg kasi siya, pwede po sa kamay din po, no? Sa sa ano ni sa elbow, pwede po siyang gawin, no? Pwede nating i-demo. Ayan. Ayan naman po yung skin rolling, no? So, yung skin rolling, this is a two-handed sa variation ng ating pet massage. Pag sinabi nating skin rolling, make sure na lilift yung muscle ng pag ganun habang nag-slide tayo forward, no? Ewan ko lang nakikita nyo sa kamay ko. Ganun po siya, no? Skin rolling, no? Yan. Sa Bisaya ang tawag natin yan parang pakatay, no? Pag ganun pakatay. Okay? Okay, nandito na tayo ngayon sa friction. Okay, ang kanyang Latin word is fricare, which means to rub. Yun po ang friction. In this demo, makikita natin to, ito yung tinatawag natin na superficial. Superficial kasi mababaw. Actually, yung ano naman, yung friction naman nasa superficial layer of the skin, nasa pinakaibabaw ng balat ng ating client. Okay? So, ang tawag dito ay heat rub. Ayan, ito naman yung rolling. Again, yung rolling naman ay gamit yung ating kamay. Ah, na ang tawag yun, parang inaalog, no? Pero yun nga, superficial pa rin yung movement ng ating kamay. And then this one is two-handed, and this is a two-handed na rolling. Pwede din siyang gawin sa low extremities, no? Sa binte, pwede din siyang ganon. Ayan. Ringing. Yan. Okay. Yung ringing ay yung parang pagpiga ng labahan. Okay? That's another form, no? Pero yung pagre-ring natin, hindi natin sinasama talaga yung muscle, kundi yung parang yung skin, no? Nire-ring natin siya, no? Parang tawag nun, pinipiga natin. Okay? Parang labahan. Ayan, ang tawag naman dito ay cross fiber. Ang cross fiber naman ay ang movement niya ay nandun sa dito yung makikita natin sa client natin sa ating model, nag-alternate, no? Using the finger pads, nag-alternate siya, nagsasalitan siya. Yun ang cross fiber two-handed friction. Okay, the next one is chucking. Yung chucking naman ay para siyang ginaganon lang natin, no? One-handed siya, ginagawa natin sa I'm sorry, nawala. Sa lower extremities, well, ayan. Pwede din natin gamitin po yun sa ating mga fingers, no? Sa fingers nating client, nakaganon yung ating mga daliri. And then we could also do chucking this way. No? Nakikita niyo ba? Pag ganon-ganon siya, no? Pag ganon-ganon. So medyo naka-fold lang siya ng gaunti yung ating index finger. Ayan, ganon. Okay, so that is chucking under the friction. Ayan, this is very common, ano? Circular friction. Circular one-handed friction, ginagawa natin yan minsan sa dorsal part ng ating kamay or sa
dito naman sa Achilles tendon ng ating client, no? So paikot po siya. Yun po, no? This is, I think everyone is doing this, no? Ito yung isa sa mga common na movement ng circular fiction. Okay. Here we are now sa tinatawag nating taputment. Okay? From the French word tapoter, which means to tap, no? Or yung tinatawag na may oscillating movement. No, pag sinabi nating oscillating movement, yung movement is paulit-ulit siyang tumatama doon sa object, na? Ganon siya. Either moving forward or moving downward or even steady. Ganun po. Yun po yung oscillating movement. So, this one is an example or typical example po ng tinatawag natin na punctuation. No? So, punctuation is nakaganon po, no? Tapping po 'yan na nagpa-punctuate. Parang punctuation mark. Yan, yun po yung salitan, dalawang kamay po 'yan. Ito naman ang yung tinatawag na pulsing, no? Pulsing is dinadampi mo tapos may parang kinukurot mo ng kaunti, no? Alternate yung movement, no? Dampi tapos parang kinukurot, no? That is pulsing. Okay? Yeah, alternate deep light movement. Ayan, ginagawa naman ito yung raindrops. Normally sa mukha ginagawa. Sometimes even in the head, on the head. Kaya lang pag nasa ulo, wag mong gagawin sa mukha. No? Normally pagka mukha, pwede mong i-move sa ulo, pero wag mo ibabalik sa mukha. So this is an example of raindrops falling under the tapping variation. Ayan. Okay. So, yung kanina, 'di ba, maliit lang po yung pinch natin. Ito po sa pinchment na sinasabi, medyo ang kanyang plucking is medyo makapal na, no? Makapal na yung kanyang ah, tapping, no? So, ito po yung tinatawag natin na pinchment. Yan. Okay. Ay, another very common na ginagawa ng karamihan sa atin, ito yung hacking. Pag sinabi nating hacking, this is always alternate. No, alternate hand. Ngayon, pag nag-hacking tayo, wag nating gamitin yung thinner. This is the thinner part ng ating kamay, eh. No? So, para mas effective siya, ang gagamitin na ay yung end of the fingers, no? Yung finger ang tawag noon, pads. Pag ganun po yan, no? And then parang ba-bounce back lagi, no? Ganon. Kasi kung i-close mo yung kamay mo, ganun mo siya, medyo masakit na yon. Pero kung pag-open mo ng konti at nagba-bounce back, nagbibigay siya ng masarap na sensation sa ating client, no? So this is the alternate hand or hacking. Yan. Ito naman yung nabanggit natin, quacking. And some people would use pronunciation as quaking. Pero quacking siya pag ganun, dalawa sabay-sabay, no? Kung kanina yung hacking as alternate, ito naman ay sabay-sabay, hinahawak. But again, the same principle applies, no? Huwag nating gamitin ito dito para pang-hit ng object kung hindi yung dulo uli ng mga fingers, no? Ginagano natin at you try to make sure na nagba-bounce back yung iyong mga daliri. Okay, that's quacking. Yan. Ayan, ito naman yung cupping. Okay? Yung cupping naman, naka-close yung ating kamay at gano'n siya. So again, alternate po yan. Yung gano'n, no? So alalay lang po siya na hindi masyado siya matagtag ng husto. And then this is very, very common para sa mga anak natin na merong nagsasuffer sa asthma kasi ito yung nagpapaluwag ng phlegm, no, sa loob ng likod, no, sa likuran ng ating client. Ayan. Ito naman ay pounding, para kang kumakatok, no? Kumakatok ka, no? This is pounding na sinasabi natin.
And then clapping or slapping. Yung cupping kanina, nakababa lang siya diretso doon sa skin ng client, no? Sa kanyang likuran. Pero ito naman ay parang nagsasalitan, no? So the same movement, kaya lang ito nagsasalitan po yung movement niya. At ika nga para itong sampal, no? Sinasampal mo ng bagya yung likuran ng ating client. So this is what we call as clapping. Ayan. Ito na yung binanggit natin na diffuse or ano no, diffuse na movement no kasi pag sinabing diffuse kasi meron siyang ano, meron pang parang sagabal no. When you hit the object, merong sagabal na pa yung ating palad, yun yung ating hinihit. Now in actual demonstration, pagka nag-perform na kayo sa DOH, like what I said, at the time na nagpe-perform kasi kayo, naka-prone position yung client, no? Nakadapa yung client. So, hindi naman parang awkward naman at time consuming kung ititihaya mo siya para lang i-demo yung diffused na taputment. So what you would do sa harapan ng assessor is ask permission at sabihin mo na explain mo na normally ginagawa po itong diffuse sa abdomen ng aming client. Kaya lamang po for demo purposes gagawin ko po sa akin tiyan para ipakita paano sa i-perform. So pagka pinerform mo naman sa tiyan mo, hatiin mo sa apat na quadrants, no? Upper quadrant, lower quadrant, no? Tsaka left and right. Parang i-distribute mo lang siya ng pang-apat. So pag ikot mo ng konti, hit, ikot ng konti, hit, ikot ng konti, hit. Ayan, tayo na lang ako. Kaya para makita nyo. Ikot ng konti, hit, down, down, ikot, down, ikot. No? So yan po yung uh, diffused, no? Diffused na type of taputment. Okay, ito naman yung fine vibration. Nasa vibration na tayo ngayon. Kanina yung taputment. This is an example of fine vibration from, sabi nga dito, ang vibration ay mula sa Latinong salita, vibratonin or vibratio, which means to vibrate, not to shake. Okay, so this is an example of fine vibration. Now, word of caution though, kasi pagka nag-perform kayo ng vibration, iwasan natin na tumama tayo dito sa blind spot. Pag sinabi natin blind spot kasi, hindi natin nakikita. Forward. Hindi natin nakikita kung saan tayo nag-hit pagka blind spot. That means across the spinal column. Kasi, as a rule of thumb, hindi pa pwede tayo magmasahe o sabi nga iba bawal na bawal tayo magmasahe dito sa spinal column no kasi napaka-sensitive ng mga nerves. So dito ka lang na side no kung nandito ka na side nagmamasahe dito mo na side i-hit yung i-perform yung fine vibration. Wag kang magko-cross na hindi mo na nakikita kung saan ka nag-hit. No? So yun po ang ano po ang tamang paraan ng pag-perform ng fine vibration. Ayan. Okay? So, the same principle, tulad na sinabi natin, you don't hit it doon sa blind spot. Ang sumunod naman na halimbawa ng ating vibration ay jostling. Ito yung example ng jostling. So, lower extremity, sinishake mong pa ganon, no? Ayan. And then, ito naman ay yung coarse vibration. So, shaking po siya. Notice the draping, nakatowel uli yung patient natin, yung ating client, and then sinishake natin yung kanyang lower extremities, no? As shown kanina. Ayan, that is an example of course vibration. And then panghuli na makikita natin sa vibration is the rocking. So yung rocking na yan is yun nga dalawang kamay and then nakatabon uli yung ating client no at sinasalita natin na pinupush no salitan po tawag alternate no na pushing yung ating kamay no yung lower o yung buttocks ng ating client no as you can see here. Okay. So there you are, yun yung ating ika nga 5 basic stroke manipulation.
kung tutuusin natin, maikling-maikli lang. Kasi wala naman, hindi naman tatagal ng mga 10 minutes, no? Kung i-perform natin ito lahat. Kaya lang, kailangan nating magkaroon ng mastery on this para hindi tayo mahirapan masyado sa DOH. Now, I would like to to entertain some questions kung mayroon kayong gusto pang i-clarify regarding doon sa five basic stroke manipulation. As you can see also, na-post ko na nung isang araw regarding itong kahapon, yung video na to kahapon o isang araw na pwede niyong sundan lang doon, no? Sundan niyo lang doon. As I said, hindi naman talaga ganun ka-komplikado, no? But there are times the others would have a different way of doing it, pero basta wag lang kayo malayo doon sa principle na paano siya in-execute, falling under each of the category ng effleurage, pétissage, friction, tapotment, vibration, yung ganun. Yun lang yung susundan natin. Ngayon, at ang akin lang ano dyan is pag na-master nyo naman po yun, when you do the actual presentation sa DOH, like what I said, hindi naman talaga nila masisita kung talagang may nami-miss out ka na one or two. No, wag lang yung major na stroke. Like for example, na-miss out mo yung buong petrissage, that will be a big problem. Pero kung once na perform mo naman lahat, dire-diretso lang. Although, like I said kanina, medyo mami-miss out ka lang na certain variation or sub-variation, do not make a big deal, no? Do not make a big deal of that. No? Basta dire-diretso ka lang ng ganon, no? And but if and when you need to really perform or repeat probably whatever it is that you miss out, pwede naman po 'yon. O, pwede naman po 'yon. Basta kausapin mo lang yung assessor and you ask permission kung pwede mong i-redo, no? Pwede mong gawin uli. There are times naman kapag alam niyo naman yung assessor ng DOH kapag dumadating na sa punto na kunwari nakapag-exam na siya, nakapag-evaluate na siya ng mga, so for example, mga 10 or 20, medyo pagod na yan ng kaunti. No, medyo pagod na yung kaunti. Kaya pag sinabi mo ulitin, minsan sasabihin na, oh, no, 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 just proceed. Wala nang problema po yun. So, ganun na lang yung gawin natin. No? Basta kung ano lang, pakiusap natin at pagka pinayagan tayo, then go on. Pwede mong gawin uli. Pero pag sinabi niyang, no, no need, no need. Wag mo nang gagawin. O di, wag mo nang gawin. Ganun lang po yun. No? So, basta importante lang, we try to always maintain rapport with our assessor kung ano yung pakiramdam, ano yung tawag nun, papakiramdaman mo lang siya lagi. Yung ganun. Although, tulad nung nababanggit ko sa ibang klase nung araw, sabi ko, the assessor of DOH is hindi mo siya mapipredict, no? Hindi mo siya ma-anticipate kung ano yung kanyang gagawin, no? Kasi part ng evaluation yun eh. If you remember, I don't know if I've mentioned to you in the group already na sa evaluation ng DOH, lagi yang may tatlong element. Ano yung tatlong element na evaluation? Yung sinasabi natin na o sinasabi ng DOH na knowledge, skills, and attitude. Okay? Knowledge. So knowledge on what? Knowledge on massage, knowledge on basic knowledge on anatomy, physiology, microbiology, pathology, and so on and so forth. So yun po yun. And then the skill. So when you say the skill, ito yung paraan mo ng pag-perform. Ah, pagka ikaw ay matagal na nagmamasahe, nasa iyo na 'yon, no? Built-in na yung skill na 'yon. All you have to do now is lalagyan mo lang ng katawagan. And then i-rearrange mo lang siya ayon doon sa formula na binigay ng DOH. 'Yun lang susundan mo. And then well, wala nang quarrel doon sa body mechanics, no? Kasi yung body mechanics yung the way you move your body in such a way na hindi magkakaroon ng injury sa iyong katawan, no? So nagsisway yung katawan as you move along, as you massage, as you perform the strokes. So ganun yung mga ano nun. Pero panghuli, which is equally important, is the attitude. Okay? Ito yung letter A ng KSA, no? Hindi KSP, ha? KSA. Now, when it comes to attitude, may mga assessor tayo, ako na-encounter namin to in the past, na may mga assessor na talagang ang kanyang style na pag-assess ng estudyante ay sinahaluan niya ng kaunting dramatic effect. Ano po yung dramatic effect? Minsan kasi may mga assessor na kunwari nagsusungit-sungitan. May mga ganon. Hindi ko alam kung totoong masungit siya o nagsusungit-sungitan. Pero ang assumption natin, nagsusungit-sungitan yon. So, depende yan kung papaano mo siya i-handle.
Okay, ulitin ko yun ha. Depende yan kung paano mo siya i-handle. Now, kapag minsan, yun nga, tulad na, nasabi ko, minsan deliberate na ginagawa. Ibig sabihin, sinasadya talagang gawin para mailisip ng assessor yung totoo mong pag-uugali. Yan, ganon, no? So, kapag ka ang reaksyon mo ay ano lang, deadman lang, diretso ka lang, trabaho ka lang, no? Well and good, no? Walang issue doon, walang quarrel doon. Pero minsan kasi nangyayari po ito even when I do the personal yung face-to-face assessment ng araw, may talaga minsan may lumalabas talaga na yung talagang totoo nung estudyante, no? Yung kanyang pag-uugaling totoo. So pagka pinatulan mo yung ganong klaseng pagsubok, ika nga, ng assessor, talaga magkakaproblema ka, no? Kasi ano na yun malaking factor na yun. Pagka sinungitan mo din siya or ano yun, parang nagpapakita ka ng pagkaasar, no, sa iyong assessor, wala ka ng laban doon, no? Ulitin ko, wala ka ng laban doon. The only thing that the assessor would do is marka lang ng AKS yung papel mo, wala ka na, no? Palalabasin ka na lang dyan, tapos mamarka niya ng ikis. Ibig sabihin nun, you failed already. Okay? So, I am not saying that that applies now kasi tulad nung nabanggit ko sa inyo, technically, medyo lenient sila nowadays, no? Nowadays, kasi kahit na online training natin, wala namang isa silang binabagsak sa mga nag-online, sa mga estudyante natin under the online. So, what I'm saying here is, yun lang yung pakikiramdaman ninyo, no? But do not be complacent. Ulitin ko ha, huwag kayong masyadong maging complacent na, hindi naman pala talaga mahigpit yung DOH ngayon, yung pang assessment nila sa massage. Wala naman masyadong hindi naman mahigpit. Magre-relax na lang ako. No. Kasi at the end of the day, kayo yung nag-exam. So in-expect kayong lahat na mag-exam is talagang handang-handa na kayo, no? And then you do not take things lightly. Kuha niyo po 'yon. So the condition I'm giving you right now is that the possibility na may mga ganong senaryo na dapat kayo ay preparado na kung ano yung gagawin ninyo sa harapan ng inyong assessor. Okay, kaya that means kailangan nyo magpa-practice. And that is the reason why tulad ng nabanggit na namin na inuna na namin ito, no? Pagkatapos nung naunang module, sinunod na agad natin to application kasi ito yung critical part ng inyong examination. From the written down to the oral and practical examination. Now, once na master nyo na po ito at patuloy nyo ginagawa, hindi na kayo mamumblema. Now, I just would like also to make mention to you about yung mother namin, no, si Mami Mila. When she took the examination ng massage, at talagang ano na siya, retired teacher na siya noong time na yon. So, zero knowledge siya sa masahe. Pero even then, talagang kinarir niya, no? Kinarir niya. Kaya minsan natatawa na lang ako pagka iba sa atin nagsasabi, "Sir, matanda na kasi ako, sir. Marami akong CS," yung ganun-ganun. Sabi ko sa loob-loob ko lang, ko yung nanay nga namin no? Nagawa niya. In fact, ang hinala nga ang tanong sa kanya ng assessor, "Ma'am, kayo ba talaga nagmamasahe ng matagal?" Yung gano'n, no? Parang nagdududa siya kung massage therapist ba yung nanay namin o hindi. Pero yun nga, tulad ng sinasabi naman natin, kahit nasa anong larangan naman yan, uh, practice makes perfect. Okay? Practice makes perfect. Lalo't lalo na sa inyong oral and practical examination. So when you do your massage manipulation as we have shown to you kanina, and then na-perform nyo na maigi, in fact, mas na-enhance pa ninyo na maigi, you will have no problem with the DOH exam. Okay? Yun yung aking guarantee po dyan na hindi kayo mamumblema sa DOH exam kasi talaga na-perform nyo na maigi. Now, another scenario na pwede nyo maharap ay ganito. Okay, there are times, okay, tulad sinabi na ni Sir Benji na talagang master, talagang kinareer mo, minaster mo na siya no, from A to Z, talagang ginawa mo na lahat. There are times, no, but there are times na gusto ko lang kayong i-heads up. There are times na may mga instances na pagka magkasunod-sunod kayo at alam ng assessor na kayo ay kunwari galing sa AUSA, no, kasi
O for Mindanao area, chances are the exam might be no, might be conducted here sa Coronadal or sa Jensan, no? Kasi we already have a pending of around 60 students na hindi nakapag-exam due to some problem doon sa submission ng requirements. Now, so more than 50 kasi yung requirement ng DOH para doon sila magkakandak na exam. Now, kung dito sila mag-exam, ito ha, senaryo lang po, senaryo ng Jensan. Kung dito kayo mag-exam, eh wala halos lahat naman mag-exam dito, no? Except lang siguro from other areas na pupunta rin dito sa Jensan. Halos lahat kayo pare-pare yung stroke. Halos lahat kayo pare-pare yung inyong spiel, no? Ganoon naman yun eh, yung mula doon sa pagkatok sa pinto hanggang sa post massage, yung ganon. Pare-pareho yan, no? Pare-pareho yung pattern ng inyong gagawin. Now, ang ibig kong sabihin, may mga instances, kasi parang si assessor, na-anticipate niya na eh. Kung yung gagawin mong stroke, alam niya na yon hanggang sa katapusan. Kasi sinabi mo AUSA, nauna sa kanya 20 na AUSA. Pare-pareho naman talaga yon. There are times, there are times na hindi ka na ipape-perform o hindi na perform sa'yo lahat. Okay? So this is the reality. No, pag sinabi ng assessor, kaya ito lang aking word of caution. Pag sinabi ng assessor, kunwari, maganda na 'yon, no? Good morning, sir. I'm examining number 001. Dito po ako pang kumano ng practical examination. Ito po ang aking permit. Maaari ko na ma-issue mas stable and talagang yung magaling yung presentation mo, very confident, no? And then parang sure na sure ka sa gagawin mo. Kaya lang yun nga, tulad ng sinabi ko, once you're about to perform your 5 basic stroke manipulation or pero probably na-perform mo lang yung effleurage, no? Na-perform yung effleurage, okay naman. Na-perform yung variations, sub-variations, and then nagkaroon ka ng description, ang ganda ng presentation mo. There are times na doon pa lang sasabihin ng assessor, okay, proceed to post-massage. Ano ang inyong gagawin kapag ka ganun ang utos sa inyo ng inyong assessor? Okay. So ako ang suggestion ko ganito. Kapag sinabi ng assessor, oh, that's enough, proceed to post-massage, don't ever complain. Don't ever react negatively. Nakuha niyo po yon? Kasi ibig sabihin nun, alam niya na yung punot dulo niyan kasi nakita niya na sa naunang mga nag-perform. Okay? Parang sa kanya, nakita niya magaling ka naman, no? Sa first few minutes ng presentation, ang ganda naman ng presentation mo. So sa kanya parang ayaw ka na niyang pahirapan. Di diretso na 'yon. Bibigyan ka na ng score, bibigyan ka na ng grade. Yung ganon. Kaya sa akin lang is wag kayong mag-react negatively. Gawin niyo lang agad, perform niyo na lang yung post massage, galingan niyo hanggang sa dulo, and then that's it. Okay? Kasi yung tulad sinabi ko is it's part of the evaluation process. It's part of yung testing, no, doon sa attitude. Okay? Kapag maganda naman yung reaction mo, wala nang quarrel noon. Now, in the past, I'm not saying that it will happen again. In the past, minsan pagka ganon yung performance at ganon yung flow, minsan sa bandang huli, si assessor na ang magtatanong, sige, sige, anong grade ang gusto mo? Anong score ang ibibigay ko? Nangyayari po yan, ha? Lalo na kung magaling yung presentation mo, no? Talagang hangang-hanga na si assessor sa presentation mo. Yamang alam nyo naman na pare-pareho naman yung AUSA, no? Yun yung gagawin. Ngayon, ang ano mo dyan is, ah, well, minsan kasi, yung iba, parang, ano pa na yung sabihin ko? Sometimes the exercise false humility. Yan. Yung maling uri ng pagpapakumbaba. Bakit ka mo? Kasi pagka ganun ang tanong, edi shoot mo na, bigay ka ng exact figure. No? Say for example, gusto mo 95. O sir, okay na sa akin yung 95. Yung ganon. Wag mo siyang or wag mo ibalik sa kanya yung statement niya, no? Kasi minsan may iba sasabihin, "Sir, ikaw nang bahala." Yung ganon. So, parang ano yun, parang disappointing sa assessor. Kasi tinatanong ka na nga eh. No? Tinatanong ka, anong score ang gusto mo? Huwag yung bahala. So minsan sasabihin, sige, bigyan na lang kita ng 75. Yung ganon. Because yun nga, tulad sinabi natin, false humility. No? So, basta pag ganon, alam nyo naman yung inyong capacity. No? Kung feeling mo,
Pero wag namang 100. Di ba, Rosemary? Wag mo naman sabihin kay assessor, sir, okay na sa akin 101. Wala namang 101 na score. Okay. So, sabihin mo sa kanya, sir, okay na po sa akin yung 95. Di ba? At least, di ba? Decente na, ano yon, na score yon. Okay? Siyempre, kung inaral mo naman, practice mo naman, kinarir mo naman yung pag-perform. Okay? So yun lang po yung aking yun ang aking mga tips sa inyo pagdating sa oral and practical examination. So yun yung very common sa ganyan. Meron nung araw pa nga, mayroon pa nga ganito eh. Good morning sir, I'm examining numbers sir. Sir. Ganun pa lang. Alam ko na, ausa na yan eh. Sige na, galingan mo na, ano yan, tapusin mo na yung ganun. Lalo na kung alam mo naman minsan may mga friendship tayo sa mga assessors, yung ganon, no? Pero kung hindi friendship, ah okay din. Basta galingan nyo lang. Kasi hindi naman kami ina-assess, kundi kayo ang ina-assess. Yung ganon. Okay? So, yan lang yung aking mga, ano bang maalaala ko na wala mga bloopers, wala naman masyado. But except lang yung just make sure na yun lang lagi kong sinasabi, wag na wag lang kayo mag-exam na kulang-kulang yung gamit. Okay? Kulang. Halimbawa, wala yung mga BP apparatus, yung mga ganun, no? So major ano yan, major paraphernalia yan ng inyong exam. So hindi pa pwede yon na dapat nyo ma-miss out. Anyway, kasama ito sa gagawin namin pagka whenever we will proceed now dun sa final coaching, no? If ever will be allowed na magkaroon ng ganun. We will do the final coaching and then magkakaroon kami ng sharing of latest at mga tips, no, mga trends kung ano yung nangyayari sa DOH para at least sa ganang yan prepared kayo sa exam ng DOH lalo na sa oral practical examination. Okay, so do you have any clarification so far? May mga tanong ba kayo? May tanong si Sheena. Sabi niya, Sir, yung BP apparatus po ba, sir, pwede po ba digital ang dalhin? Okay. That's a good question. Pwede bang dalhin ang BP apparatus na digital? Ah, sa aking karanasan, I cannot speak for the committee, no? Kasi siyempre sila yung may no, this is their ball game. Pero normally sa aking karanasan, ang BP apparatus ay normally ina-allow lang yan sa mga visually impaired. Okay? So in our class, mayroon tayong mga anim na mga visually impaired or mga partially blind. Sila lang yung ina-allow. Lalo na yung tinatawag minsan, I don't know if you've heard of this, yung talking BP. Yung BP na digital na nagsasalita, no? So sinasabi niya yung count. So, the systolic is blah 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 and the diastolic is blah blah blah. Ganon, nagsasalita po yun. Normally, ang ina-allow lang ng DOH is yung mga visually impaired, no? Pero sa atin na mga sighted, I do not encourage you to bring a digital BP. Why? Because in reality, sa totoong buhay, hindi siya ganun ka-accurate, no? Nagfa-fluctuate 'yun minsan lalo na kung yung battery ay medyo used na yung battery. So hindi siya ganun hindi siya ganun ka-accurate. Now for purposes of the demonstration sa DOH, might as well use yung ang tawag nun yung rotary, yung radial, yung umiikot, yung manual na BP apparatus. Okay? Nasagot ko, Sheena, yung tanong mo. Ayan. So, ayun po. Ayan. Yeah, of course. Yung stethoscope, dali nyo po. Pang ano yan, pang pugi points natin po yung stethoscope na yan. Kunwari, doktor. Okay? Pero yung stat naman nakakatulong din yan, di ba? Siya yung bibigay sa atin ng ah, ma-determine natin yung kasi di ba pag kumuha tayo ng vital sign ng BP, yung unang pintig, tug, yung ganon, yun yung systolic, di ba? Tapos sunod yan, tug, 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 tug. Ang pinakahuling tug naman, yan naman yung diastolic. No? So, nagagawa natin yan through the stethoscope. Pero kung mga experts, no, iba sa atin, experts na sa ganyan, maaring ilang taon din nilang ginagawa yung pagba-vital signs taking na yan. Kahit na wala ng stethoscope, by merely looking at the image doon sa
sa manual na BP apparatus natin yung pintig no ng needle, malalaman agad natin 'yon, no? Kasi ganun yan, iba yung galaw niya pagka na chine-check niya na yung ano, yung pintig. Okay. So, ayun po. Sheena, okay na 'yon? Ayan. Sa pulse naman, later si Sheena napaka-advance. Kasi yung pulse po usapan na natin bukas, no? Yung vital signs na may person tayo regarding sa vital signs. So, sa pulse naman, di ba dito naman yon, no? So, pag-usapan na natin yan, no? Advance ka lang masyado si Sheena. Okay. So, any other clarification? Rosemary, meron ka bang i-clarify? Meron ka bang tanong? Malinaw na ba yon? Kindly raise your hand if you have anything to ask or clarify regarding doon. Actually, yung topic natin sa five basic stroke manipulations tayo. Okay. Wala naman, okay naman tayo. Yeah, Che. May tanong ka, Che? Paki-raise ng kamay kung may tanong para mai-ano ko kayo. Ma-unmute. Wala naman. So ulitin natin. Albert, do you have anything to ask? Okay, sige, salamat Albert. Basta yun lang ano, sa review, 'di ba? Yun lagi sa oral practical examination, tatlo lang naman yung stages of massage na kailan nyo magkaroon ng mastery, and you have to master the how you perform your pre-massage, which is the part na yun nire-ready mo yung sarili at yung client mo for the presentation. And then pagdating naman natin sa massage proper, ito na yung five basic stroke manipulations wherein you have the five, no, napakita na natin. And by the way, if you feel na gusto niyo pang magkaroon ng ibang ng ibang 5 basic stroke manipulations, paki-Google niyo lang po doon sa ating Google. Paki-check niyo sa ating sa YouTube, andun po lahat po 'yon. Marami-rami din po 'yon, no. Iba-ibang mga performance, may mga ibang blind, mga visual impaired nag-perform ng 5 basic stroke manipulations, yung ganun. So, ano lang, ungkatin niyo lang doon, no. And for now kasi more than uh, almost close to 1,000 na yung mga video natin. No? So sari-sari mga video po 'yon. Pero hanapin niyo lang po doon kung saan suitable sa inyong sa inyong kaparaanan, no. Ah, yung 5 basic stroke manipulation. And then well, the post massage, ito naman yung part na wherein maano din siya sa scoring system ng DWIS nung araw, kasi ang alam ko umaabot siya ng mga 15%, no. The main bulk of the scoring system nandun sa massage massage proper, that's around kasi kung 15% yung pre-massage, that leaves around mga 60%, no? Tama ba? 60, tama ba yung aking math, no? So, the great bulk of the evaluation kukunin doon sa inyong 5 basic stroke manipulations. Okay? And then, ayun, tulad ng sinabi ko naman, hindi na wag na lang kayong lumayo doon. Kung ano yung tinuro natin at ano yung makikita niyo sa manual, doon lang kayo mag-focus. Kasi may mga ibang mga estudyante, ang hilig nilang manood din sa ibang mga YouTube, no, sa ibang YouTube channel, magkakalituhan. Kasi ang AUSA, ang sinusunod natin standard and DOH. Okay. Ang delikado niyon kasi ng iba, sinusunod nila yung mga nasa American, yung AMTA, no? American Massage Association, iba yung kanilang style, iba yung kanilang pamaraan. Okay? Maring maganda, magaling, kaya lang baka hindi ka maintindihan ng iyong assessor. Lalo na kung ginagaya mo na siya kung paano mag-English. Yung mag-wars mo doon. Okay? So, stay local. No? Yun lang gawin natin. And then, mastering nyo lang na maigi. And then, I will know that later when tulad sinabi ko ha, you have to prepare your own video material ng inyong pong 3 stages of massage na wherein naka-incorporate yung 5 stages of massage. How long? How long it would last? Siguro mga 15 to 20 minutes. 20 minutes maximum na po 'yon. Okay? And then tulad ng sinabi ko, ang advantage kasi ni YouTube or the video is pwede nyo i-post. And then pwede nyo ring sundan yun. Pwede kayo mag-notes. Hindi naman namin makikita yun eh. No? When you perform, pwede kayo mag-notes. And then basta gawin nyo lang na maganda at maayos yung presentation. Now, question. Sir, kailangan bang nasa bahay o nasa spa ang setting? Ah,
I wouldn't require na spa setting. Pwede sa bahay. Wag lang yung gawin sa kusina, no? Pag sa kusina kasi nandun yung mga kaldero, mga ganon. Pwede naman sa kusina. Lagyan nyo lang, tabunan nyo lang ng kortina. Nakuha nyo po yon. So, wala, okay lang po yon. Ang akin lang naman kompleto, meron kang assessor, merong mag-a-act na assessor, meron kang model, siyempre yung model mo na yon, ano yon, friendly sa'yo, kaibigan mo, yung gano'n, no? And then, ikaw na magpe-perform. And then, pagka nabuo nyo na yung 5 basic stroke manipulation, yung 3 stages of massage, yung 5 basic stroke manipulation, huwag nyo ipadala sa AUSA na raw copy. Sa halip, ang gawin ninyo, i-upload ninyo sa inyong YouTube channel, no? Gumawa kayo ng iyong YouTube channel. In fact, may mga estudyante ako, yun na nga, no, nagti-trending, trending man tawag noon. Yung iba nilang ginawa na 5 basic stroke, ang dami ng mga nanonood, may mga followers na sila. Yung ganun. So, ganun yung gawin nyo, no? Malay nyo, baka kumita pa kayo sa inyong 5 basic stroke manipulation. Hindi nyo alam yon, no? Oo. Ako, kumita na ako sa YouTube. Joke. So, ganun yung gawin ninyo. And then, pagka nagawa nyo na yun sa YouTube, na-upload nyo sa YouTube, yun ang isend ninyo sa AUSA na link. Okay? Yun ang isend ninyo sa akin na link. Kasi pag doon namin panoorin, hindi masyado mabigat sa aming computer, no? Hindi ma-overwhelm yung aming pong hard drive, yung computer, yung drive. Yan, tama po. Okay? So, ayun po ang simulan nyo ng gawin. Yung dalawa kong assignment sa inyo class, ganito ha. Ready? Gawan nyo na, simulan nyo nang ayusin yung inyong mga requirements habang maaga pa. And then pangalawa, simulan nyo na rin gawin yung inyong mga video na required sa inyo. Dati kasi ginagawa ko hiniwalay. No? Hiwalay yung 5 basic stroke, hiwalay yung 3 stages. Pero ngayon, kasi doble trabaho po yan sa amin din, ibuo nyo na. No? Yung inyong video ipapadala, kasama na yung 3 stages at in between doon sa massage proper, isama nyo na rin yung inyong 5 basic stroke manipulations. Okay. So, ayun po. Malinaw na po 'yon. Ay, Angeline, mayroon kang itatanong? Kumakaway-kaway kay Angeline. Okay. Okay. Sige, wala na. Che, okay ka na, Che? Wala kang tanong? Hindi Para kang nag-raise ka ng kamay. Sige, sandali ha, Che. Ayan, go ahead, Che. Sir, inquire ko lang sir kung saan ganito, paano ba yung mag-subscribe sa imuhang YouTube channel? Dili man ko na mo makuan ba? Dili na mo ma-follow? Di ba pag inopen nyo pero nasisilip nyo na YouTube channel? Yes po, kasi nakalagay po doon, subscribe after noon, maglagay ka mag-login ata. Okay, ganito. Yun ba? Normally, kailangan mo mag-open ng account sa YouTube. Okay? So, kailangan mag-open ng account sa YouTube. Ngayon, pag Yes po. open mo ng account sa YouTube, doon ka pwedeng mag-subscribe. Yun ang alam ko eh. Hindi pwedeng mag-subscribe kung wala kang account sa YouTube. No? So, Ah, mag-register ka, mag-login ka, yung ganon ha. Sundin mo lang yon. And then paki-click na rin yung notification button. Bakit ka mo? Kasi pag na-click mo yung notification, dalawa yon. Yung subscribe button, notification button para in case may bago tayong upload, masusundan, i-inform kanya, no? YouTube will be the one to notify you na may bagong palabas. May bagong YouTube na upload si Mr. Eugenio, yung AUSA, yung ganon. Okay? Sige. okay po Salamat. sir, salamat. Okay. Si Darlene, sige. Darlene, go ahead, Darlene. Yes. Hello? Yes, yes. Pwede lang magbalik sir katong dati na tong lesson kay sa una pa unta ko makong mangutan regarding ani kay wala man gud nato siya na discuss ang katong sa contraindication and indication good sir. Wala ang mga operations mangutana lang ba ko regarding anang mga minor operation allowed ba siya sa kuan sa ano pa yun locally? Hindi. At saka yung major operation, kuan ba siya contraindication dyan siya na ano, sir? Oo.
Okay. Number one, lahat ng, dali i-mute kita muna. Lahat ng Darlene, lahat ng YouTube ano natin, yung ating mga presentation nasa YouTube lahat 'yon ha. Wala tayong klase, wala tayong session na wala sa YouTube. Ang tanong mo is, pwede ba ang mga operations? Okay. Dalawa po yan. Yung isa po, pag sinabi natin major operation, di ba, hiniwa ka, tinahi ka, yung ganon. Actually, ang sabi ng, wala naman sa manual, pero ang pagkakaalam ko, ang DOH would always say, 6 months after operation, pwede. No? Sunwari, inoperahan ka ng January, 6 months after January, January, February, March, April, May, June, July, August, pwede na sa August. Pero within the 6 months, kasi parang yun ang standard eh, within the 6 months after operation, hindi mo pwedeng masahin yung client. Okay, now, yung isa naman sa ang sagot sa tanong mo is kung matagal na siyang mahiwa, may sugat ng konti na it will fall under sa wound, no, or open wound category o wound category. So hindi pwede kasi contraindicated po 'yon. Well, locally contraindicated I should say. So pwede mong masayin doon sa hindi affected na bahagi, no? Kasi kung ang nasa kaliwang kanang kamay ang affected, pwede naman sa kaliwa ka magmasahe. Yung ganon. Okay? So, nasagot ko yung tanong mo, Darlene. Yeah. Darlene, paki-mute mo yung sarili, unmute mo sarili mo, nawala ka. Dati man good sir na Oo. na ako'y client siya na doctor siya pero major operation siya abdominoplasty. Nako, oo, oo, oo. Then nag-regret ko nga mag sa iya handle kay tungod lagi sa ingon ana iya man hinuon kong gitubag kinsa man akong tuhuan ang imong gieskwelahan ug ako na doktor ana ba murag nagkuan lang sir naghesitate lang gyud ko sir nalibog ko kung unsa ba jud. Pero kung ganyang case kung nga na nga case, Opo. mag-ready ka og waiver. Papirmahan siya, Dok, pirmahin lang na lihok, Dok, ha, para lang kung may matabo sa imo, wala na ko'y labot, Dok. Oh, kaya moingon siya, sige. Pero Dok, pirma isa. Kung mapirma niya yon, sige, masahin mo siya. Hindi mo na sagutin yon. Sabi niya naman kaya, doktor siya. Okay? Sige po. So, oo. Thank you sir. Oo, salamat, Darlene. At Okay, least so, na liwanagan oo. lang din ako. Oo, salamat Salamat sa tanong mo, Darlene. Okay po, maraming salamat. Our time check now is 1:04. So tulad ng sinabi natin, we will upload this one sa YouTube and then katulad na banggit ko rin lahat yung mga 5 stroke manipulation, especially for those na medyo hindi pa masyado bihasa sa pagmamasahe. Paki-check nyo po sa ating YouTube channel. Marami po tayong materials na pwede nyo sundan, na pwede nyo gayahin. Walang problema po pag ginagaya nyo po yon kasi yun po yung standard po na ginagawa po natin. Okay, so that will be all for today. By tomorrow, ang pag-uusapan natin ay vital signs taking. No? So ano yung mga protocol? No? Mayroon tinatawag sa DOS na performance licensure performance protocol. Sundan natin yung protocol na yun na DOS. Pag-usapan po natin paano yung gagawin para maging bahagi po yun ng inyong kahandaan para sa darating na DOH Massage Licensure Examination. Okay, so that will be all for now. God bless. Arigato. Salamat.